Isang maganda at mapagpalang araw po ng Sabat sa ating pong lahat. Aking pong hinihilingan ang ating pong kapulungan, ang ating pong mga brethren, na ating pong itian, kamayan ang ating pong mga kalapit sa ating pong mga upuan. Batiin sila ng isang magandang araw ng Sabat. Tunay po na talagang sa araw na ito ay nararapat lamang na tayo magbalik ng papuri at pagsamba sa ating pong Panginoon na nitong nagdaang linggo, sa unang forecast po ng Pag-asa ay dapat ay dito ang daan po ng mata ng bagyo. Ngunit at the same time, bagaman tayo nalulungkot sa mga nasalanta ng bagyo na dumaan nito lamang linggong ito, ay tayo po'y magpasalamat na by God's grace tayo po'y nakaligtas mula sa mas malala sana na mga hangin at ng pag-ulan. Kaya po, pasalamatan po natin ang purihin natin ating Panginoon sa araw po ng Sabat na ito. Ngayon po ay ating din pong wini-welcome ang ating pong mga visitors na napatala sa ating pong talaan. Meron lamang po tayong dalawa na napatala sa ating pong guest list, si Brother Denmar Santiago. Ayan po ang ating pong tagapagsalita ngayong araw ng Sabat. Kung sakali pong kayo po'y familiar sa kanya pong ministry, ay siguro po siya inyong namumukhaan or kilala na. At mamaya ay i-introduce din po ng inyong pong lingkod ang ating pong tagapagsalita. Siya po ay nagmula sa Marikina City. At ang pangalawa po is si RJ De Castro. Kasama niya rin po. At kung sakali po na meron pa pong mga visitors na hindi po napatala sa ating pong talaan, ay kayo po ay aming pong malugod na tinatanggap dito po sa iglesia po ng Lukban. At gayon din po ang ating pong mga visitors, kayo po ay aming pong inanyahan sa isang simple po na pananghalian mamaya po pagkatapos po ng ating pong pagsamba doon po sa basement po ng ating pong church, kasama po ng class na naghanda ng ating pong pagkain sa araw po ng Sabat na ito. At gayon din natin pong binabati ang ating pong mga patuloy na sumusubaybay sa ating pong live streaming kagabi. And gayon din po ngayon pong araw ng Sabat, parang kagabi po ay madami po tayong nanonood. Gawa rin po ng masama nga po ang panahon, medyo masama pa ang panahon kagabi, malakas pa ang ulan, ang hangin, kaya po marami ang ating po mga live streamers kagabi. And nawa ay makasama po namin kayo dito po sa ating pong pagsamba, dito po sa ating pong church, at upang sa gayon tayo po sama-samang magpuri sa ating pong Panginoon. Para po sa ating pong mga announcements, sige po, maaaring pong makiki-flash ng ating pong mga announcements para po sa araw ng Sabat na ito. Una po, meron po tayong church board meeting. So lahat po ng mga members po ng church board ay kayo po ay inaanyahan na dumalo po sa ating pong church board meeting. After po, kung siguro meron pa pong mga nagsasagawa ng branch or kung sakali pong tapos na, siguro po yung mga around 4 p.m. po upang sa gawin tayo po yung makapagsimula ng maaga. Sige po, next. At ganyan din po, patuloy po nating ini-encourage ang bawat isa sa ating pong mga kapatid na tayo po'y makisangkot, makibahagi sa gaganapin po na pangangaral po, evangelism sa panguna ni Pastor Relino Urbi. Ito po'y gaganapin po simula po ngayong Lunes, darating na Lunes, October 29 hanggang October 3, doon po sa All Church sa Little Baguio. At ang culmination Sabbath po nito ay dito po sa ating pong Mother Church sa araw nga po ng Sabbath. At tayo po ay lahat ay makisangkot, at kung sakali pong tayo ay meron pong mga kaibigan na makikinig na nagmula pa po sa malalayong lugar, ay pauna na po nating banggitin ito sa ating pong mga in-charge sa transportation upang sa gayon ay makapag-provide po ang ating pong mga in-charge ng sasakyan para po sa ating pong mga dadalo sa ating pong gabi-gabi
na pag-aaral. At ganyan din po, sige po, next. Andyan po ang ating pong tema. Sige po, sa susunod na slide. Ayan po. Ito po ay nakasentro po sa family. Kaya talagang kapaki-pakinabang ang ating pong mapapakinggan gabi-gabi. So ayan po ang ating pong tema na finorward po ng ating pong butihing Pastor Urby. Sige po, next. Yan po, ang ating pong afternoon worship ay 1:30 p.m. At ganyan din po, patuloy pa rin po ang ating pong afternoon Sabbath para po sa ating pong mga bata, sa ating pong mga anak. At kaya po ang ating pong mga magulang ay kayo po ay aming pong inanyayahan na muli ay dalhin po muli natin ang ating pong mga anak para po sa ating pong children's afternoon Sabbath. The same time din po, dito po sa mother's room o kaya po ay sa ating pong basement ng ating pong church. Sige po. And gayon din po, ang mga master guide trainees po, nagsimula na po ang registration or application para po sa mga bagong batch ng master guide trainees. Kung meron pong gusto pang humabol, ay maaari pa po magbigay lamang po kayo ng inyong form kay Sister Jiva. And lumapit po kayo sa amin para po sa form. And gayon din po, yung mga nag-apply na po, or registered na, nag-apply na for Master Guide Training, ay may meeting po mamayang hapon after po ng ating pong AY sa basement po ng ating pong church. And lastly po, hindi ko po pala nailagay dyan, ay next Sabbath po, October 4, kung hindi po nagkakamali. Yan, tama po. Next Sabbath, October 4, ay tayo po ay may communion service. Meron po tayong Santa Cena. Bilang culmination na rin po ng ating pong isinagawang or isasagawa na Bible Family Seminar. Kaya po ihanda po natin ang ating pong mga sarili. Tayo po ay merong pong communion service, foot washing, and prayer and fasting. At ganyan po, Agape Feast sa susunod na Sabado, October 4. Para po sa ating po mga worship leaders sa araw po ng Sabbath na ito, ang ating pong song leader, Sister Jane Lingatong, ang ating pong pianist, Brother Justin Saliendra, ang ating pong call to worship and offertory blessings ay pangunahan po ni Elder Rudy Ranyola, at ang mga maglilingkod po na deacons and deaconesses na gagabay sa atin sa ating pong babalik ng ating pong mga offerings and mga ikapo ay sina Brother Rolly Abuel, Brother Joven Villaverde, Sister Gladys Babiera, and Sister Nida Velus. At ang pastoral prayer po natin ay si Brother Ronnie Nantes. At ang ating pong maghahandog ng papuring awit po para po sa ating pong Panginoon ngayong pong araw ng Sabbath. Ang ating pong message in song ay pagkakaloob ng ating pong mga bata, ang Laes Children's Choir, sa panguna po ng kanila pong conductor, Ma'am Lori Jean Villas. At ang magbabahagi po ng mensahe ngayong pong araw po ng Sabbath na ito, ang isinugo po ng ating pong Panginoon upang sa gayon ay magdala ng kanya pong pabalita ngayong araw ng Sabbath ay si Brother Denmar Santiago. And to introduce our speaker, hayaan niyo po na ipakilala ko po sa inyo ang ating pong tagapagsalita ngayong araw ng Sabbath. Ang ating pong tagapagsalita ay meron pong mahabang background sa paglilingkod. Ngunit bago po siya naging isang Seventh-day Adventist, siya po ay isang converted na Seventh-day Adventist. Bago po siya naging Seventh-day Adventist, ay siya po ay naglingkod sa Roman Catholic Church. At siya po ay ipinanganak sa isang Roman Catholic family. At napakahaba po ng kanya pong mga para pong kanyang entry sa kanya pong paglilingkod sa Catholic Church. Magbabanggit lamang po ako ng ilan.
Siya po ay former Catholic Faith Defenders member. At gayon din po, consecrated lay Augustinian brother sa Pasig po. And then former Catholic Faith Lay Apostolic Movement of the Philippines. So marami po siyang mga membership na siya po dati po ay tagapagtanggol and defender ng Roman Catholic faith. At kung ito po ibabanggitin ko po ay siguro po medyo po kakain po tayo ng significant na oras. Ngunit sa kabila po ng kanya pong mahabang paglilingkod po bilang sa pag-defend sa Roman Catholic faith, siya po ay tumanggap po ng pananampalataya bilang isang Seventh-day Adventist. At siya po ay bilang isang Seventh-day Adventist, siya po ay graduate of Bachelor of Arts in Theology, major in Apologetics sa Philippine International Institute for Advanced Studies. At siya po ay former layman sa Marikina SDA Church, former layman din po sa Paite Seventh-day Adventist Church, at siya po ay tumanggap ng bautismo as a Seventh-day Adventist noong October 12, 2019. So medyo recently lamang po, mga kapatid. At siya po ay na-rebaptized noong December 4, 2023. At siya po ngayon ay naglilingkod bilang isang evangelist. Meron po siyang ministry online, and gayon din po, defender po, apologist ng Seventh-day Adventist. Ang ating pong speaker, Brother Denmar Santiago. Ngayon pong araw ng Sabat, ating pong panitilihin ang katahimikan ng ating pong mga devices, ating pong i-turn into silent mode, at ang ating pong luhuran ay dahan-dahan lamang po nating ibaba tuwing tayo po ay mananalangin. Ang ating pong mga anak ay ating pong gabayan sila at samahan sila sa ating pong mga upuan. At gayon din po, mamaya po, paglabas po natin, ay i-observe po natin na sundin po natin yung pong ating pong mga deacons and deaconesses na ang una pong lalabas ay yung ating pong mga nakaupo po sa bandang unahan. So muli po, pagpalain po nawa tayo ng ating pong Panginoon sa ating pong pagsamba sa araw po ng Sabat na ito. Sa pagpapatuloy po ng ating pagsamba, ating pong awitin ang Panginoon sa Sion as the hymnal, hymn number 4. Ang Panginoon sa Sion ay nag
Awitin po natin ang Ako'y Pinangungunahan, ST Hymnal 344, 344. Ako'y pinangungunahan ni Jesus kung sa daan. Wala akong alinlangan sa habang iyang patnubay. Masarap ang kabuhayan nang sa kanya'y manahap. Pagkat bawat karanasan, bawang ikatitibay. Pagkat bawat karanasan, bawang ikatitibay. Ako'y kanyang inaakay, inaaliw sa daan. Sa pagsubok binibigyan ng tinapay at buhay. Natalagan banal, banal, banal. Pangino'y banal. Banal, banal, banal. Diyos natin banal. Siyang namumuhay magpakailanman. Paliton purihin kanyang pangalan. Sabas naming mahal. Sabas naming mahal, Pangino'y sambahin. Kapayapaan pananampalataya ay angkin. Dakilang pag-ibig ang sabat na itig. Tanda na, Panginoon, sa ating nakainig. Kasama ang manang sa bundok ng Siyon. Awit ng sabas magpakailanman at aawitin. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos ay makapangyarihan sa lahat, na may likha ng langit at lupa at may-ari ng aming mga buhay na nasa kaitaasan ng mga langit sa iyong luklukan. Napakabuti mo po sa bawat isa sa amin, Panginoon, kaya ang lahat ng papuri, luwalhati at pagsambay binabalik namin sa iyo, sapagkat ikaw ay karapat-dapat na ikaw, Panginoon, na namatay para sa aming kasalanan, ay ikaw po ay napakayaman sa biyaya, Panginoon. Kaya naman po ang iyong bayan ay nakatayo sa iyong harapan at sama-sama po kami, Panginoon, na magbibigay sa iyo ng luwalhati at pagbabalik ng parangal na nararapat lamang sa iyo. Panginoon, sa umagang ito ay binabati ka po namin ng isang maligaya at banal na araw ng Sabat na iyong binasbasan at iyong ipinangilin at ipinagpahinga, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, ay nagagalak ang iyong bayan na muli kami ay nakalalapit sa iyo
sa iyong awa at habag sa amin na mga makasalanan, ay amin pong hinihingi ang aming mga karumihan ng kapatawaran po sa inyo, Panginoon. Ito man ay hayag o lihim, Panginoon, ang aming mga kasalanan, naway pakalinisin niyo po ng inyong banal na dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Kapag kumbaba po kaming hinihingi ang bagong puso't isipan na may pagsisisi at pagsunod sa iyong kalooban. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa aming lakas na taglay ngayong umagang ito, sa iyong pag-iingat sa amin, sa aming pagpunta po dito sa dakong ito ng iyong sambahan. Gayun din po, Panginoon, inihiling po namin na kami po ay basbasan at pagpalain sa aming gagawing pag-aaral ng iyong dakilang salita. At espesyal pong inilalapit na iyo pong maliit na lingkod na ako po inyo pong itago sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, upang kayo po ang makita at marinig lamang ng aming mga kapatid at Panginoon. At hindi po ako at hindi po ang inyong pong maliit na lingkod ang inyong mapapurihan, kundi kayo po, Panginoon, na siyang karapat dapat lamang pong purihin magpakailanman. Ito po ang aming sama-sama dalangin, Panginoon. Tinanggap na po namin ang iyong basbas at kami sumasampalataya na kami inyong pinagpala sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo na aming tagapagligtas. Amen. Bago po natin sambahin ang Panginoon sa magitan ng pagdala ng ating mga handog at balik ng mga ikapo, ay atin po munang pakinggan ng maikling suheto. Ano po? Ito po ay isang kasaysayan ng isang laki na ang pangalan ay Daka. Siya po ay isang masipag na magsaka at sa pangitan ng kanyang pagsaka, mga pagtanim, ay dito niya sinusuportahan ang kanyang pamilya. At siya masikap na magsaka, pero para at ang naroon din ang kanyang pagkabigo sapagkat ay hindi niya makuha yung kanyang inaasahan sa kanyang mga pag-aani. At isang araw ay siya inayahan ng isang kaibigan, simbahan. Saan yan ay tungkol sa kabutihan at ang Diyos na nagpapala. At sabi sa kanyang pag-aaral, noon ay siya, nasimula ay siya nagdududa na sumama. Ginoon siya nagpasya din. At si Daka ay sinubukan niya ang magpasya na sa kanyang pakinig ay siya ay manampalataya at manalangin sa Diyos. At sa kanyang pag-aaral ay nangako na kanyang ibabalik ang ikapo na mula sa Diyos. Minungkal ni Daka ang kanyang sakahan at sa tulong ng mabuting panahon na manghasya sa pagunlad ng pagdududa. Ang kanyang ani ay 5 ulit kaysa kanyang inaasahan. Napagtunay niya na sinusubok siya ng Diyos upang makita kung siya ay tapat sa kanyang pangako. Dahil dito tinawag niya ang mga ngaral at kanyang iniyahan yung mga ngaral na kanyang pinakinggan upang ang kanyang mga natamom, mga pagpapala ay kanyang maibahagi sa mga ngaral na ito. At doon kanyang binahagi ang kanyang mga ani, hindi ng ikapo na mula na pinagkaloob ng Panginoon ng mga pagpala na ito'y kanyang binahagi sa pastor o sa mga ngaral. Ito pang panawagan sa atin. Si Daka ay naging halimbawa ng panampalataya at tapat na pagsunod sa Diyos. Sa ating mga pangako, lalo na noong tayo ay mabautismuhan, naway maging matapat din tayo sa pagsuporta sa gawain ng Diyos sa pamagitan ng pagbabalik ng ikapo at handog. Huwag nating kalimutan ang ating pangako ay mahalaga sa ating relasyon sa Diyos. At siya ay tapat na magbibigay sa mga tapat sa Kanya. Ngayon po ay magalak po nating sambahin ng Panginoon sa pagbalik ng ating mga ikapo at mga handog, tayo ay paglilingkuran ng ating mga diakono at mga diakonesa.
Tayo po lahat ay tumayo, awitin po natin ang Ama ay papurihan. Ang Ama ay papurihan, Anak ng Espiritu Banal, pupurihin, Hallelujah, purihin ang Diyos na bukal, ang pagpapala at buhay, pupurihin, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos, aming Ama, na siyang bukal ng mga pagpapala sa araw-araw namin mga buhay. Diyos na kumakalinga, na Diyos na kakaloob sa araw-araw ng patnubay at kawan Diyos ng pag-ibig. Salamat po sa ganitong pribilehiyo na aming madala na may kagalakan sa aming puso ang mga ikapo at mga handog nito. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga pagpapalang aming tinanggap nagdaang mga araw. Diyos, naway iyong pagpalain ang mga salaping ito, lubos na magamit sa gawain na pagdala ng Ebanghelyo sa iba't pang panig ng salibutan upang ang aming Panginoon Yesus ay may pahayag at malaman din nila tanggapin ang Panginoon Yesus at ang makilala nila at may handa din naman ang sarili sa malapit na pagbabalik ng aming Panginoon. O Diyos, ay ang aming pagbabalik ng mga ikapo at mga handog, papahayag na aming pagtitiwala, pag-ibig sa inyo, papahayag na ikaw ang magmamayari ng lahat ng mga bagay. O Diyos, aming nihiling naway kami inyong patuloy na gawin yung tapat na katiwala na nagagalak na maglingkod sa ganong gawain. At kami maging dahil hindi naman daloy ng mga pagpapala para sa iba. O Diyos, at ito'y aming nihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Luwalhatiin si Jesus, ST Hymnal 136. 136. Luwalhatiin si Jesus na manunubos, awitin ang kanyang pag-ibig. Mga anghel ay namapupuring lubos, purit gala sa ngalang marigit, matiyaga
Bago po tayo dumas sa panalangin, natin manuntungayan ang sinasabi sa Aklat ng Isayas. Ang kabanata po 43, ang talata po ay 2. Ito po pagkasabi. Kapag ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y makakasama mo. At sa pagtawid sa mga ilog, ay hindi ka nila aapawan. Kapag ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog at hindi ka tutupukin ng apoy. Tayo po'y magalang na Lord sa ating panalangin. ay tanggapin. O dakila, aming Ama na sinakaitasan ng mga langit. Aming kinikilala ang iyong dakilang kapangyarihan na siya nagpakilala sa bundok Sinai sa inyong bayan ng Pasang Israel. Panginoon, narito po ang inyong bayan, tiklop tuhod at kami nasinapan ng pangikayaming isambahin sa Espiritu at katotohanan. Aming dinadalangin, Ama, at kami ay lumalapit sa inyo na sa mga oras pang ito, na kayo ay magsasalita sa amin at habang kayo nagsasalita sa amin, naway maranasan namin ang pagpapala ng langit, ng karunungan ng langit ang siyang aming mapakinggan. Aming Panginoong dinadalangin ang lalaki na inyong pinili na siya magbahagi ng isang na habang kami nakikinig ay naway lalo namin lubos na makilala ang inyong kapangyarihan. Pagpalain naman ang aming kaibigan, kapatid na si Brother Derm Santiago, na ang kanyang sasabihin ay magmula sa inyong kaitasan at kayo ang makilala. Itago niyo po, Panginoon, sa likuran ninyong krus upang ang Panginoong Kristo ang aming makilala na kayong sasalita sa amin. Nagpapasalamat kami sa isang magandang pagkakataong ito, ang pribileyo na muli kami makasamba sa iyong banal na araw na Sabat. Naway ang pakisama ng Santong Espiritu ang lasyang lagi sumama sa amin, ang inyong dakilang pag-ibig na may ingatan namin banal ang buong araw nito na inyong tinalaga na natatanging araw. Salamat, Ama, sa lahat ng mga bagay ito at kami humiling ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ikaw na dumirinig ng ibig sa biyaya mo, kami ay handa
Happy Sabbath sa ating lahat mga kapatid. Kumain ba kayo? Parang hindi. Ulitin natin. Happy Sabbath mga kapatid. Amen. God is good. All the time. Amen. Alam nyo, napakabuti po talaga ng ating Panginoon. Sapagkat mga kapatid, ang sabi ko nga ho kahapon, bago ako pumunta dito sa Lukban, ay sasalubungin ko ang bagyo. Signal number 3 po kayo. Binabantayan ko buong maghapon, hindi nagbabago. Sabi ko, ayokong matulad kay Jonah. Kaya naman, mga kapatid, tumuloy ako kahit bumabagyo. Sa tulong at awa ng Panginoon, andito tayo, kanya tayong prinotektahan. At higit sa lahat, mga kapatid, nakita nyo yung liwanag ng ating kapaligiran ngayong umagang ito. Kaya ipagpasalamat natin yung sa ating Panginoon. Yan. At gayon din, mga kapatid, pinapasalamatan natin ang ating mga opisyal, elders, at pastor dito sa ating church na tayo ay inimbitahan. At syempre, mga kapatid, sa inyo na sa atin ay nag-welcome at nagpatuloy sa inyong napakalaking church. No? Hindi ko po aakalain na ganito kalaki ang ating church dito sa Lukban. No? Ayan. So, mga kapatid, alam niyo ho ba yung kaninang binasa ng ating kapatid dito kanina, napakarami po niyan. Ano po? Mangangawit ang dila ng magbabasa ng profile background ko, mga kapatid. Pero to make the story short, mga kapatid, I want to share the blessings of God through my testimony. Hindi ko po palalagpasin ang pagkakataong ito upang i-share sa inyo, mga kapatid ko, ang ginawa sa akin ng Panginoon. Yan. So, para naman ho sulit yung ating pagsasama sa panandaliang panahon. Kaya naman, ako po ay dating seminarian ng St. Paul of the Cross sa Caloocan, mga kapatid. At tayo din ay dating Catholic Faith Defender, head chairman of the National Debating Team. Sa madaling salita, mga kapatid, yung umuusig sa mga Adventista at nagsasabing kulto ang iglesyang ito ay nandito na sa inyong harapan ngayon. Kaya salamat sa Panginoon sapagkat tayo ay binago niya at dinala niya sa tunay na iglesia. Ngayon, mga kapatid, yung ating naranasan na bagyo nitong nakaraan, alam nyo, napakapalad natin. 2 malalakas na bagyo at meron pa pong kasunod. Kaya ho, ang inyo pong maliit na lingkod, tumuloy po tayo upang ibalita sa inyo ang pabalita ng Panginoon. Ano po? Upang makapaghanda tayo sa magiging bagyo, hindi lamang po sa kasalukuyang sitwasyon natin, sa kapaligiran natin, kundi maging bagyo, mga kapatid, sa ating buhay. Nowadays po kasi, mga kapatid, hindi lang lamig ng panahon ang masakit na maramdaman, kundi masakit din, mga kapatid, na maramdaman yung nag-iisa ka at wala kang kasama. Ayan. So, marami po bang single dito? O yan, tatawa-tawa kayo. No? Maghanap na kayo. Darating na si Kristo. Ngayon man, mga kapatid, no? May mga pagsubok tayo sa buhay na tayo minsan nade-depressed. May mga problema po kasi tayong mga pinagdadaanan. Pero alam niyo, magandang balita,
mga kapatid, sa pangako ng Panginoon. Sabi dito sa aklat ni Isaias, chapter 43, verse 2, "When you pass through the waters, I will be with you, and through the rivers, they shall not overwhelm you. When you walk through the fire, you shall not be burned, and the flame shall not consume you." Kaya naman, mga kapatid, tinitiyak sa atin ng Panginoon na kahit anong pagdaanan natin, yan man ay kalungkutan, yan man ay kasakitan, kasama natin ang Panginoon. Sabi niya, I'll be with you. Yan. Alam niyo, mga kapatid, ipagdidiinan ko po ito kasi napakaganda nito. I will be with you. Ako'y inyong makakasama. Ayan. Marami hong nangangako. Hindi lang politiko ang nangangako. Pati yung may girlfriend at boyfriend nangangako, I will be with you. Meron pang ang kaduktong forever. Meron ba? Mga kapatid, meron bang forever? Ha? Hindi sila naniniwala sa forever. Kasi may mga nangangako na I will be with you. Tamis pakinggan, di ba? Pero iiwanan ka din pag nakuha na yung pakinabang sa'yo. Ganun naman talaga, di ba? No? I will be with you basta masaya ako sa'yo. Pagka malungkot na, iiwanan na. Kasi hindi na masaya. Pero ang Panginoon, mga kapatid, ang sabi niya dito, no? Kahit lumakad ka sa apoy, hindi ka masusunog. Ibig sabihin, kahit gaano katindi ang problema mo, hindi ka iiwan ng Panginoon. Yan ang pangako niya sa atin. No po? Kaya, ang buhay Kristiyano ay isang paglalakbay. Hindi ito yung ating tunay na tahanan. Nasaan po ba ang ating tunay na tahanan? Nasa langit na bayan. Kaya mga kapatid, sabi dito, we predict what ahead in the middle of the sea. Alam niyo po ba ang mangyayari bukas? Alam niyo po ba yung mangyayari mamaya? Di ba, hindi po natin alam, mga kapatid, kung ano po ang mangyayari sa ating buhay. Kaya nga po, ang inyo pong maliit na lingkod, tatapatin ko po kayo, sa lahat ng ating paglilingkod sa ating iglesia, mga kapatid, ibinibigay natin ang 100% sa Panginoon. Hindi lang ikapo, hindi lang ikasampung bahagi, kundi 100%. Bakit, mga kapatid? Kasi hindi ko alam, baka mamaya pagbaba ko ng pulpito o kaya pag uwi ko ay kunin ng Panginoon ang hiram kong buhay. Gayon din naman tayo, mga kapatid, kung tayo sa ating araw-araw na pamumuhay, kailangan handa tayo sa anumang mangyayari. Hindi tayo maghugulat. Just like for example, mga kapatid, may mga ilang tao, hindi Adventist, nagkaroon ng problema. Ano ang sabi? Diyos ko, bakit ako nagkakaproblema? Lagi naman ako nagsisimba. Lagi naman ako nag-iikapo. Tapos, di ba, yung ating pinanggalingang relihiyon, ano gagawin? Lahat ng santos sa nobinaryo, lahat, mga kapatid, tatawagin na, ubusin na, mga kapatid, ang buong talaan ng mga santo dahil sa simpleng problema. No? Minsan nga, paramihan pa ng abagi noong Maria, hanggang 100 Oo. Hanggang 1,000 pa nga. Paulit-ulit. No? Ngayon, ganun ho yung mga nasa labas, mga kapatid. Pero tayong mga Adventist,
uulitin po natin, ang ating buhay dito sa mundo ay isang paglalakbay. Huwag po tayo masyadong masaya kasi yung saya dito, panandalian lang. Lahat magbabago, lahat mangiiwan. Kaya mga kapatid, sabi dito ng ating Panginoon, I will be with you kahit ano pang mangyari. Kasi alam ng Panginoon, mga kapatid, sooner or later, yes, masarap ang buhay ngayon, sa susunod, masakit na. Habang tumatagal, mga kapatid, habang tayo'y lumalapit kay Kristo, lalo pong humihirap ang ating daanan. Bakit? Ganito po yan, mga kapatid. Pakaisipin po ninyo, kayo ay nasa dalampasigan ng isang dagat. Habang kayo ay naglalakad, napapansin po ninyo, mga kapatid, towards the sun. Ito yung araw. Naglalakad ka sa dalampasigan. Nung naglalakad ka, napansin mo yung anino mo. Pagka ikaw ay lumalayo, mga kapatid, doon sa araw, pagka ikaw ay lumalayo, lumiliit ang iyong anino. Kapag tayo ay lumalapit sa araw, lumalaki ang anino. Bakit? Kasi mga kapatid, habang tayo ay lumalapit kay Jesus, lalo nating nakikilala ang ating sarili. Mga makasalanang nangangailangan ng tagapagligtas. Ganun po ang ating buhay, mga kapatid. No? Hindi natin alam ang bukas, kaya kailangan tayo'y maghanda, mga kapatid. So, we should be equipped, we should be trained, na gaya ng mga mabuting manlalakbay, mga kapatid. Gusto ko po ipapansin sa inyo ito, itong mga verses na ito. Ating po basahin, no? Pagbasa po mula sa aklat ni Apostol Lucas. No? Ito ay ebanghelyo ayon kay Apostol Lucas. Sabi dito, one day Jesus said to his disciples, "Let us go over to the other side of the lake." So they got into a boat and set out. So as they sailed, he fell asleep. So nakatulog ang ating Panginoon. No? Dahil sa kanyang pagiging tao, siya'y napapagod. And that's why, sabi dito mga kapatid, sabi dito, may dumating na bagyo. No? And the boat was being swamped and they were in great danger. The disciples went and woke him saying, "Master, Master, we're going to drown." He get up and rebuked the wind and the ravaging waters. So, pinakalma ng ang bagyo, mga kapatid. No? And all was calm. Sabi niya, no? Where is your faith? He asked his disciples. So dito, mga kapatid, yung ating Panginoong Hesus nang tatanong, nasaan ang inyong pananampalataya? Isipin po ninyo, mga kapatid, kasama na nila, takot na takot pa rin sila. Ano po? Takot na takot pa rin sila kahit kasama na nila ang kanilang tagapagligtas. Alam niyo, mga kapatid, marami ho sa atin dito sa iglesyang ito ang takot pa kahit kasama na nila ang Panginoong Hesus ngayon sa ating kalagitnaan. Sige, mga kapatid, patunayan natin. Sino po
ang gustong pumunta sa langit? Taas ang kamay. O, gusto ko makita, ulitin natin. Sino ho ang gustong pumunta sa langit? Taas ang kamay. O, kung hindi ho talaga kayo takot, katulad ng mga apostol na natakot sa bagyo, sino ho ang gustong mauna? Taas ang kamay. Wala na? Bigla natakot na. Akala ko ba hindi kayo takot? O. Kasi alam nyo mga kapatid ko, ako tatanungin ninyo, ibabalik ko po yung aking tanong sa aking sarili. Pag nag-close of probation na, mga kapatid, yung 7 salot ay babagsak na sa atin. At alam niyo po ba ang masaya dito? Uuwi na tayo sa ating tunay na bahay sa langit. Kaya kung ako tatanungin, mga kapatid, ang sagot ko, kahit ngayon dumating na si Kristo, okay sa akin. Walang problema. Bakit? Gusto ko nang umuwi sa aking tunay na tahanan. Pero habang tayo naglalakbay, mga kapatid, kinakailangan natin is what? To overcome the storms in our life. May roong senaryo sa ating buhay na magkakaroon ng bagyo, ng dilubyo, ng problema. Paano po natin overcome yan, mga kapatid? I-overcome natin sa tulong ni Kristo. Di ba? Kasi kung sa ating sarili lang, hindi natin kaya. Ang sabi ng Panginoon, kung wala ako, wala kayong magagawa. John chapter 15, verse 5. Diba? So, we can overcome the storm through the help of Jesus Christ. Iniwala po ba kayo, mga kapatid? So, paano? First, we should pray always to the divine navigator. Yung driver ng ating buhay. Sino po ba ang driver ng ating buhay? Si Jesus. Hindi ho tayo. Kasi kung tayo lang masusunod, mga kapatid, ito mangyayari. Napansin niyo po ba ang bayang Israel nung sila ay humangga doon sa Red Sea, sa dagat na pula, natigilan sila. Ang sabi nila kay Moses, 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 bakit mo naman kami dinala dito sa ilang at gusto mo kaming mamatay? Dapat hindi mo na kami nilabas sa Ehipsyo. Kasi nga, hindi sila makatawid doon sa dagat na pula. Ano nangyari? Ay isip-isip ng mga Israelita, sila yung nagdadrive ng buhay nila, kaya nag-aalala sila. Kasi ang nakikita nila ay yung limitasyon nila. Katulad natin sa ating panahon kay Apostol Pedro, noong bumabagyo, naglakad ang Panginoong Hesus sa tubig at inanyayahan niya si Pedro. Ano sabi ni Pedro? Panginoon, hayaan mo akong makapunta dyan. Ano ang ginawa ni Pedro? Naglakad siya. Nakalakad siya sa tubig, mga kapatid. Pero nung sandali na siya ay tumingin sa kanyang anino, bigla siyang lumubog. Bakit? Bigla niyang nakita ang kanyang pagiging walang kabuluhan. Kaya sa atin, mga kapatid, ang dapat nating tignan ay hindi ang ating sarili, kundi ang ating Panginoong Hesukristo na nangako, mga kapatid, ano sabi niya? I will be with you. Lagi akong sa iyo. Yun ang dapat nating makita sa ating buhay. Yung lagi nating kasama si Jesus. Bigyan ko po kayo, mga kapatid, ng aking napag-aralan at sinare sa akin ng Panginoon. Alam niyo po, ang Panginoon ay nasa 4 na dako. Una, sa iglesia.
Ikalawa, sa Biblia. Pangatlo, mga kapatid, bukod sa iglesia, bukod sa Biblia, ang ating Panginoon, mga kapatid, no? Walang iba kundi nasa ating mga kapatid. Yan. Nasa inyo po. Dahil tayo, mga kapatid, templo ng ating Panginoong Diyos. Yan. Pang-apat, nasaan ang Panginoong Hesus? Nasa atin. Kaya kung titignan lang natin ang ating mga sarili, mga kapatid, at hindi ang Panginoong Hesus na nabubuhay sa atin, pues mga kapatid, hindi tunay na may Kristo sa ating puso. Kundi, yan po mga kapatid, ay pagpapakataas na akala natin, kaya natin gawin ang kahit ano. No? Kaya, we pray always. Kaya nakalagay dito mga kapatid we pray always. Why? Because hindi lang ito minsan, kundi lagi. Always. Hindi lang basta naisipan. Kasi mga kapatid, ito ang problema kaya hindi sana katawid ng dagat na pula ang mga Israelita. They are overwhelmed by the Red Sea. Hindi nila alam kung paano sila tatawid sa dagat na pula kasama si Moses. Malulunod sila, yun ang iniisip nila. But remember, ano pangako ng Panginoon? Ano sabi niya? When you pass through the waters, I will be with you. And through the rivers, they shall not overwhelm you. Diba po? May pangako ang Panginoon. Ang inisip ng mga Israelita sa mga panahon na yon ay yung limitasyon nila. Hindi nila nakita yung Diyos na naglabas sa kanila sa Ehipsyo. Sana gayon din tayo mga kapatid. Makita natin yung Diyos na nagpalaya at tumubos sa atin. Kasi ang nangyayari sa araw-araw, lagi na lang tayong namumblema. Gusto niyo po ba lagi may problema? Ayaw nyo? Sino may gusto ng problema? Wala ho? Walang may gusto? Ako, gusto ko. Kapag kasi tayo may problema, lagi tayong lalapit sa Panginoon. Kasi pagka maginhawa ang buhay, hindi na tayo lalapit sa Kanya. Kaya, minsan, ano po ba dinadalangin natin? Maging masarap ang buhay natin? O tayo ay magkaroon ng problema? Siguro, baguhin na natin. Lord, bigyan mo pa po ako ng bagyo sa aking buhay. Bakit? Para makita ko, Panginoon, ang kapangyarihan mo sa buhay ko. Para makita ko, Panginoon, ang pag-ibig mo sa buhay ko. Kasi alam niyo mga kapatid, napakasarap makita gumagawa ang Panginoon sa buhay natin. Bigyan ko po mga kapatid, ganito po. Alam niyo po ba na ang inyo pong maliit na lingkod ay lilipad pa sa Zamboanga, second Sabbath ng October. Namumblema ako, wala akong pang flight ticket back and forth. Cebu Pacific pa po yun. And then this Wednesday, no midweek, gumising ako ng umaga. And then naalala ko, I prayed and hindi ko siya natapos. Yung prayer ko kasi nakatulog na ako. So, I just think na sana yung guardian angel ko, tinapos niya yung prayer ko. And now, pagising ko,
May nag-message sa Facebook ko na mag-sponsor daw sa akin ng plane ticket back and forth doon sa Zamboanga. Mga kapatid, it's just an overnight. Buong magdamag lang, pero grabe ang kapangyarihan ng Panginoon. Nakita ninyo, lalo pa tayong tatatag sa pananampalataya if there is a storm in our life. Kaya, ang sabi diyan ni Billy Graham, one of the good preachers, true prayer is a way of life and not just for cases of emergency. Make it a habit when the need arises, you will be in practice. So ano susunod natin gagawin? We should meditate on the Word of God. Itong salita ng Panginoon, ito yung mag-guide sa atin, lisanin ang tang ito. Ano ibig sabihin ng Bible? Sino nakakaalam? Basic instruction before leaving earth. Bible. Basic instruction before leaving earth. Kaya, itong salita ng Panginoon na binabasa natin, it will lead us, mga kapatid, doon sa tahanan natin. Kasi kinakailangan natin may gabay tayo. Kasi hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Halimbawa, bigyan ko po kayo ng example. Papunta po ako dito. Siyempre, meron tayong contact, si Elder Modi. Pero paano tayo pupunta ng Lukban? Sabi niya, ganito bro. Sabi niya sa akin, baba ka ng Lucena. Sumakay ka ng Palukban. Hindi may guide tayo. Yung salita ni Elder Modi, yun ang naging gabay natin patungo dito. Gayon din naman, sa ating Panginoon, meron siyang iniwan na instruction sa atin upang tayo ay makapunta doon sa ating destinasyon. Saan? Sa langit. Di ba po? Kaya napakahalaga, we read the Bible every day. No? Sana may hindi nakakalimot na magbasa ng Bible dito, mga kapatid. Ano po? Kasi Psalms 119 verse 105, di ba? Ano po ang mababasa natin dyan sa Psalms 119 verse 105? Basahin po natin. 119 verse 105. Ang salita mo ay aking ilawan, ang aking mga paa, sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. So, ang salita ng Panginoon, sabi diyan, thy word is a lamp to my feet. Ang iyong salita ay aking gabay sa aking landas. Doon sa tamang landas. Yan. Kapag tayo may problema, hindi po sagot ang alak. Hindi ho sagot, mga kapatid, ang barkada. Hindi rin sagot ang magpatiwakal ka. Ang sagot, nasa Biblia. Dahil, mga kapatid, kung mayroon mang nakakaalam na nahihirapan tayo, kung may tunay na nakakaalam kung ano ang kailangan natin, yun ay ang ating Panginoon sa langit. Walang iba, mga kapatid, ang mas nakakaintindi sa atin, kundi ang ating Panginoon. Kaya kung babasahin natin ang kanyang salita, ito ay ating
king gabay, comfort, mga kapatid. Napakaganda ng pangako ng Panginoon, hindi lamang po dyan sa Psalms 119, kundi doon sa verse 28. Anong sabi diyan? No? Sabi diyan ay, my Lord is my shepherd, I shall not be want. No po? Ang aking Panginoon ay ang aking pastol, hindi ako dapat mag-alinlangan. Kaya ang sabi ni Josue, the book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate it day and night, so that you may be careful to do according to all that was written in it. For then you will make your way prosperous, and you will have good success. Sino po ang gusto maging successful sa buhay na ito? Lahat po tayo, di ba? Kaya, kung nais natin maging successful, ay ating basahin ang basic instruction before leaving earth. Ano nga po yun? Bible. Sabi po natin yan, ano po? And siyempre, mga kapatid, once na nabasa natin yan, believe that you shall receive, because God promises that I will strengthen you, I will give you rest, I will take care of your needs, I will answer your prayer, I will work everything for your good, I will be with you, I will protect you, I will heal you, and etc. Napakarami pa po, mga kapatid, na pangako ng Panginoon. Diba sabi niya doon sa aklat ni Jeremias, I have plans for you, not to harm you, but for your for you to prosper, mga kapatid. So may plano na ang Panginoon, ang gagawin lang natin, magtiwala sa kayang gawin ng ating Panginoon. Alam natin, mga kapatid, kapag ang Panginoon nangako, hindi siya nagbabago. Hindi siya nagsisinungaling. Hindi, mga kapatid, mayroon siyang isang salita. Hindi gaya ng tao kapag nagsabi, promise, hindi kita iiwan, pero katagalan, 1 buwan na, makakilala kayo, iiwanan ka na. Dahil may iba na. Dahil may iba na siyang mahal. Di katulad ng gaya ng Panginoon, hindi siya sumusuko. Hindi siya marunong bumitaw. His love is unconditional. His mercy, mga kapatid, ay napakayaman. That's why ang ating Panginoon, He is the very perfect example of love, mga kapatid. Walang makatutumbas sa pag-ibig higit sa ginawa ng ating Panginoon. And lastly, mga kapatid, we should apply what we have learned and experienced. Itong lahat ng ito na ating napag-aralan ngayong umaga. Unang-una, we pray. We read the Bible. We believe on the promises of the Lord. And then let's apply, mga kapatid. Para kapag dumating ang bagyo sa ating buhay, let's pray. Let's read the promise of the Lord that I will be with you. I will protect you. I will strengthen you. At tandaan po ninyo, mga kapatid, walang pagsubok na ibinigay ang Diyos na hindi natin kayang lusutan. Lahat, mga kapatid, may sagot. Ano po ang sagot? Tanging kay Jesus. Tanging kay Jesus ang kasagutan ng lahat ng ating problema. Ano po? Kaya, storms will pass by, mga kapatid.
and they don't last forever. So, sailing through them can be rough, but not impossible. O nga po mga kapatid, willing ako salubungin. Willing akong salubungin mga kapatid, si Opong dito sa Lukban. Alam ko po magiging mahirap, pero hindi imposible. Bakit? May Diyos tayong kasama. Yung mga pagsubok sa buhay, problema natin, it didn't last forever. Wala pong forever dito sa lupang ito. Tandaan niyo po yan. Wala pong forever sa buhay na ito. Lahat magbabago. Lahat mawawala. Liban lamang mga kapatid sa pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya kahit gaano kahirap yung paglalakbay dito sa sanlibutan ito, mga kapatid, patuloy tayong magtiwala sa magagawa ng ating Panginoon. Po? Kasi, yun lang naman eh. Di ba? Ang bilin ng Panginoon sa atin, tayo'y magtiwala sa magagawa niya at sumunod tayo sa kanyang kalooban. Kasi, ang mas higit na nakakaalam ng mabuti para sa atin, hindi kahit sino paman, walang iba kundi si Jesus. Ngayon po mga kapatid, sa ating pagtatapos ang ating pag-aaral ngayong umagang ito, ay akin pong kayong iniiwanan mga kapatid at idinadalangin sa kamay ng Panginoon na kayo'y kanyang ingatan at kayo'y kanyang pagpalain at ang inyong iglesia ay mas lalo pang palakihin at pagandahin ng Panginoon. Ano po? At kung may bang susunod tayo magkita-kita, kung wala na at kung sa langit na, naway makita ko ang bawat isa na nandito na po na mga anak ng Diyos. Kaya po tayo nagpapasalamat sa inyo, mga kapatid, muli sa inyong pagtanggap sa atin sa inyo pong iglesia na ito. Ano po? Kaya patuloy tayong manampalataya sa misteryo ng ating pananampalataya, ang kabuuan ng ebanghelyo ng kasulatan. Si Jesus ay namatay, si Jesus ay muling nabuhay, at si Jesus ay muling babalik sa wakas ng panahon. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, maganda na tayo dahil si Jesus, ika nga sa kanta mga kapatid, darating na siya. Malapit na. Malapit nang dumating si Jesus, kaya dapat tayong maghanda. Ano po? So, ang inyo pong maliit na lingkod, bago po ako buba dito, ako yung maglalambing sa inyo. Meron po tayong ministry sa Facebook at sa YouTube. I-search nyo lamang po yung ating pangalan. Ang inyo pong lingkod, Brother Denmar Santiago, o kaya yung ating title ng ating programang Ayon sa Nasusulat. Yan. Ayon sa Nasusulat Ministry, mga kapatid. Meron din po tayo sa TikTok, mga kapatid. Lahat yan, sinasakop natin para maabot ang ating pabalita ng ating Panginoon. No po? Kaya kapag kayo may mga katanungan sa inyong pananampalataya, pwede niyo po kong i-message, mga kapatid. No po? At isa pang paglalambing, mga kapatid ko. Pagkatapos ko rito, mga kapatid, nais ko po sana ang lahat sa inyo ay tayo magpakuha ng larawan upang kung hindi man tayo magkitang muli, alin man ang mauna, ang pagdating ng Panginoon o kunin niya ang hirap kong buhay, ay alam ko mga kapatid na tayo'y muling magkikita. Ano po? So kayo po ipagpalain ng Panginoon at muli po mga kapatid ang inyo pong maliit na lingkod, Brother Denmar Santiago. Buobati po sa inyo mga kapatid
Happy Sabbath po sa ating lahat. At God bless us all mga kapatid dito sa Iglesia ng Lokban. Bilang tugon po sa ating mensaheng narinig, ating pong awitin ang Patnugot Ko si Jesus, ST Hymnal 370. Tayo po lahat ay tumayo. Patnugot ko ay si Jesus at kaliwan ng loob. Sa anumang aking kilos, ako ay kaniyang kuko. Patnugot kita, O Jesus, sa anumang aking kilos. Tapat akong tagasunod sa salita mong mahirot. Kahit sa masayang bayan at sa kabigatian man, sa dagat na kalawakan, patnugot ko nga ay ikaw. Patnugot kita, O Jesus, sa anumang aking kilos. Tapat akong tagasunod sa salita mong mahirog. Jesus, kamay ko'y abutin, ako po akong habisin. Ang sakit umaalim, patnugot kang Diyos na tampin. Patnugot kita, O Jesus, sa anumang aking kilos. Tapat akong tagasunod sa salita mong mahirap. At sa aking kawakasan, biyaya mo ay pagkapal. O Jesus, sapagkat ikaw ay patnugot ko saan man. Patnugot kita, O Jesus, sa anumang aking kilos. Tapat akong tagasunod sa salita mong mahirap. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos ay makapangyarihan sa lahat na nasa kaitas-taas sa iyong luklukan. Napakabuti mo po sa bawat isa sa amin. Kaya pinupuri, niluluwalhati at ibinabalik namin ang lahat ng parangal sa iyo, Panginoon, na makapangyarihan at maibigin at maawain sa lahat. Panginoon, maraming pong salamat sa umagang ito na iyong pinagpala about sa amin at nakatanggap po kami ng aral na buhay mula po sa inyong banal na aklat, Panginoon, na siyang aming gagamiting gabay sa aming paglalakbay dito sa sanlibutan ito. Panginoon, minsan pa kami ay humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Sapagkat, Panginoon, nababatid po namin na hindi namin kayo makakasama, Panginoon,
kung kami po ay napakarumi na gaya ng basahan sa inyong harapan. Kaya Panginoon, buong kapakumbabaan namin hinihingi, Panginoon. Nagmamakaawa po ang iyong buong bayan, Panginoon, na kami po, Panginoon, ay inyong pong pagalingin, inyong pong palayain, at inyong pong tulungan, Panginoon, na ma-overcome po namin ang kasalanan ito. Na amin pong minana, Panginoon, sa aming mga magulang na unang sumuway sa iyo. Kaya naman, Panginoon, ay pinapasalamatan ka namin muli dahil sa aming natanggap, Panginoon, na instruction ngayong umagang ito na aming dapat isabuhay, Panginoon, na sa tuwing mayroon kaming bagyo ng problema sa aming buhay, Panginoon, ikaw lamang, Panginoon, ang siyang dapat naming maging saligan. Ikaw ang siyang dapat naming kakampi, Panginoon, at siyang dapat naming pagkatiwalaan. Kaya naman, ipinaglalambing namin sa iyo, kung hindi po labag sa iyong kalooban, Panginoon, nabigyan mo po kami, Panginoon, ng mapagkumbabang puso, pusong susunod sa iyong kalooban, pusong makikinig sa iyo, Panginoon, at gayon din, Panginoon, ay isang puso, Panginoon, na gagawin, Panginoon, ang lahat ng aming mababasa sa iyong banal na aklat. Sapagkat, Panginoon, ibinigay mo po ang iyong salita upang ito, Panginoon, hindi lamang maging gabay sa aming paglalakbay, kundi ito po ay liham ng inyong pag-ibig para sa bawat isa sa amin. Kaya, Panginoon, kami po ay humihiling minsan pa na kami ay pagpalain ninyo sa araw na ito ng Sabat at sa aming pagsamantalang pag-iwahiwalay, Panginoon, kami po ay inyong pakaingatan at iuwi po ng ligtas at buo sa aming mga tahanan at gayon din, Panginoon, ay muli kaming ibalik sa dakong ito upang muli kang sambahin sa mga susunod pang mga Sabat na darating, Panginoon. Ito po ang aming sama-sama dalangin, Panginoon, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen. Si Jesus kay lapit nang dumating. Mga danda ay nagsasabi, Jesus muling darating. Sa lahat lumaya'y papawi, anak niya ay kukunin. Kaligtasan ba iyong ipinapabalik? Salita ng Diyos ay kinabubuhay. Sa biyaya niya hanggang wakas, si Jesus kalapit ng dumating. Happy Sabbath po. Para po ating matugunan ang ating request po na ating speaker, inaanyayahan po ang lahat na pumunta po dito sa unahan para po sa ating picture taking. Salamat po. Lahat po ay ini-invite po dito sa unahan. Sige po, tayo na po kayo mga kapatid. Tayo po ay mag-proceed na po dito sa harapan. Lahat po ay invited para po makapagpa-picture.